Hello, hello, hello! Welcome sa ating channel. Welcome back mga ka-aviso. Ngayong araw ay isi-share ko sa inyo kung paano ko nireset ang ating menor dito sa Honda Click 125. So yung mga natutunan natin sa YouTube na pag DIY, ganun pa rin naman, pero dadagdagan natin ng bagong method para sa akin. At ayun nga, normally ang ginagawa ng mga nagtuturo o nagdi-DIY sa YouTube, dito yan sa may U-box. Etong may cover na to, yung butas na yan, tatanggalin natin yan at dyan natin masisilip yung idle screw. So, gagamit tayo ng, siyempre, flashlight para mas masilip natin yung screw. Tapos, etong screwdriver. So, nilagyan ko na yan ng marker. So, para syempre, mas madali nating makikita kapag iniikot natin, maisasakto natin kung dalawang ikot o kung ilan man. Anyway, Phillips screwdriver na mahaba kasi medyo malayo yung reach niya. Merong ibang paraan yan dyan sa gilid, pero ito kasing top view position ang kailangan natin kasi gagamitin natin o mamaya isasabay natin yung pag monitor dun sa ating panel habang ina-adjust natin tong menor. So yun, well, may kwento ko lang. Recently namatay yung makina nitong Honda Click 125 sa alanganing lugar pa. Nagpreno lang ako, tapos ayun, naisip ko kagad yung battery. Pero pag uwi ko, ang chinek ko kagad yung menor. Tapos, chinek ko na rin yung voltmeter sa panel. So, ito po ay yung isa sa mga dapat nating i-check bago tayo mag-assume na yung battery natin ay sira. Yung idle. Pero, dito, ang i-share ko ay kukomboyin natin yung charge o yung karga ng battery at saka yung idle. So, ito yung paraan ko ng pagtono ng ating Honda Click 125. Well, yung iba sa inyo, alam na kung paano mag-DIY dito sa pag-adjust ng ating menor. Pero dun sa mga hindi nakakaalam, kahit pa paano, may i-share tayong kaunti na kaalaman para matutunan din naman from scratch. So, balik muna tayo dun sa tanong, bakit kailangan i-adjust yung ating menor? Well, ang nangyari nga sa atin, yung makina biglang namatay. At tinassume ko na mababa yung menor. So, ang gagawin lang natin, syempre, taasan yung ating menor para bumalik sa normal. So, pagka-uwi ko, chinek ko kagad yung menor, pati na rin yung ating battery. So, ang una nating gagawin ay i-reset yung ating menor. So, iikutin natin siya pasikip, clockwise. Isasagad natin, pero wag niyo masyadong higpitan kasi ibabalik din natin siya counterclockwise. Kailangan natin siya syempre reset at dalawang 360 equals 720 degrees. Wow. So para mas maintindihan natin, so ano mangyayari kapag sinagad natin yung ikot clockwise? So sige, sigad natin tapos pakinggan natin mabuti. So, ganoon lang mangyayari kasi nga bumaba yung RPM hanggang sa mamatay yung makina. So, ibabalik na natin siya. So, ang reset ay dalawang counterclockwise na 360. So, madalas, okay na yung iba kapag nakuha na nila yung reset. Okay na yung timing, okay na yung idling. So, tapos na sila dun. Pero ako, dahil napansin ko rin naman na mababa yung voltahe, na makikita natin dun sa panel gauge natin, yung ating battery, mababa yung charging. So, kapag nakapatay yung ating makina, si-switch on mo lang siya, so makikita natin 12 point something yan yung volts. Normal yan kasi yung battery natin 12 volts Pero, once na in-start na natin yung ating engine, ang dapat ay aakyat yan hanggang 14.2. Normal, 14. So, bully natin. Mag-a-adjust na tayo rito, pa counterclockwise, para tumaas yung RPM
para mahabol na natin yung 14 kasi nga mababa yung nandito sa panel ko, nasa 13 plus lang yan eh. So yun, dahan-dahan natin siyang iikutin pa counterclockwise. So yun, nakaka-steady na lang siya sa 14.0 na lang. Pero okay na yun, goods pa naman yun. Hindi ko na mataasan siya ng 14.2. Anyway, ayun, sa susunod, explore pa natin yung ating battery. Ang pagkakaalam ko kasi dati, yun yung nakita natin dito sa panel gauge, yung buhay na mismo ng battery, hindi pala. Kapag naka-switch on lang yung ating susi, pero nakapatay pa yung makina, binabasa lang niya yung battery kung ilang voltahe siya. So 12 volts kasi ang battery natin, kaya nag-a-appear 12 point something. Pero kapag in-start na natin yung engine, siyempre nag-charge na siya, yun na yung charging system indicator o reading. So umaabot na siya ng 14.2. Pero sa akin nasa 14.0, okay pa yun. Basta wag lang bababa ng 10. Kapag nangyari yun, yun na ang oras mo na magpalit ng baterya. So ayun, na-explore natin sa susunod. Titignan pa natin. Nagamit tayo ng tester dito sa Honda Click, pati na dyan sa Husky ADV150. Try din natin i-check kung gano'n pa yung kanyang health. Yun nga yung sabi nila, 3 to 5 years lang daw yung buhay ng ating battery. So, siyempre hanggat gumagana, paabutin natin yan kahit hanggang 10 taon. Titingnan natin kung ano yung health status ng ating mga battery. Itong si Honda Click at saka si ADV150. So yun po, abangan nyo na lang po yung ating mga susunod na mga video na gagawin. Pero sa ngayon, puputulin na muna natin ang ating kasiyahan. At bago lang lahat, Please like, share, and subscribe. salamat po. Ayun, hanggang sa muli. Salamat sa pagsama. Ride safe palagi. Bye, bye, bye.